Kalinga po. Sinisira po talaga nila yung dignidad po ng tao. Hello, what's up once again? Ang sausawerang pobre. So, ito na guys. So, ngayon, hindi pa nga natatapos yung issue ng tulpuhan. Okay? So, may naano lang ako. May gusto lang ako bigyan ng opinion. Or makikisawsaw tayo dun sa sinabi ni Beyonce na sinisira ng kalingap yung dignidad ng beneficiary. Napaka-unfair nun na binitawan niya. Kumbaga, mabigat na paratang yun. Para sa akin paano niya nasabi na sinisira yung dignidad ng mga beneficiary? Para sa akin, mali. Maling-mali yun na binitawan niya. Kung nasaktan man sila na pamilya, okay, given yun. Kasi sila yung nasaktan, di ba? Hindi tayo. Pero yung magbitaw ka ng sobra-sobrang pananalita na para sa akin hindi ko alam kung kaya niyang patunayan na totoo nga na sinisira ng kalingap yung dignidad ng mga beneficiary, 'di ba? So sino yung mga sinira ng kalingap ang mga dignidad ng beneficiary, 'di ba? Okay. So ito na nga guys. Hello, itutuloy natin, no? 'Di ba? Yung umalis sa kalingap na angels or beneficiary. Una si Erica. So ngayon nakisawsaw si Erica. Sumunod si Leche Plan. Sino nga ba yun si Leche Plan? Nakalimutan ko na yung totoong pangalan niya. Tsaka si Beyonce. Okay. Napaisip lang ako bigla, no? Para sa akin, yung pag-alis nila, hindi sinira yung dignidad nila. Sila mismo ang nagdesisyon. Aminin man nila or hindi. Kasi nga, nagkaroon sila ng mga sponsors na hindi ko naman binibintang sa mga sponsors na sila mismo yung nagsulsul na para umalis sa kalingap. So, para sa akin, yun yung natin, haka-haka. O di ko alam kung haka-haka or maaaring totoo or totoo. Okay? Minsan napapaisip ako sabi ko paano kaya kung walang sponsors? Halimbawa, di ba? So, nasa kalingap sila. Ang nagbibigay sa kanila ng income, ang kalingap. So, noong mga panahon na yun na walang-wala sila, syempre kalingap. Kalingap yung una na tumulong sa kanila. So, nagkaroon sila ng mga sponsors through kalingap, di ba? Ang masaklap nga doon, kapag nagkakaroon na sila ng sponsors, nagkakaroon na sila ng lakas ng loob na umalis. Kasi, mismo yung mga sponsors, siguro, yung nagtutulak sa kanila na para magsulo or umalis sa kalingap. Minsan doon din ako nagtataka. Bawat nagkakaroon ng sponsors, halimbawa umaalis, nagdesisyon na umaalis, bakit nagiging masama na yung kalingap? No? Tsaka napapaisip din ako. Halimbawa, di ba nasa kalingap sila? Paano kaya kung walang sponsors? Magkakaroon kaya sila ng lakas ng loob na umalis? Na alam naman nila na ang tutulong lang sa kanila ay kalingap. Minsan ko lang yun naiisip ko lang. May aalis kaya sa kalingap kung walang sponsors na nagbibigay talaga sa kanila, na nagdedirekta na magbigay. Kasi para sa akin, nagkakaroon lang sila ng lakas ng loob para umalis sa kalingap kasi may nagpapalakas ng loob sa kanila dahil may magbibigay sa kanila
ng tulong. 'Di ba? Kasi imposible walang-wala kayo sa buhay. Siyempre sa una wala pa naman agad-agad sponsors, 'di ba? Nandun pa sila sa kalingap, nagtitiyaga sila, 'di ba? Kung ano yung inaabot sa kanila. Tapos pag nagkakaroon na sila ng mga big sponsors, doon na sila nagkakaroon ng lakas ng loob na umalis sa kalingap. Okay, given. Sige, gusto nyo umalis. Wala naman problema doon kung gusto nyo umalis. Pero wag naman kayo gagawa ng kwento na after all ng ginawa sa inyo, ang papalabasin yung masama, ang kalingap. So, naghahanap nga ako ng rason eh. Naghahanap ako ng rason kung paano nagiging masama ang kalingap. Nagiging masama lang man ang kalingap dahil sa mga desisyon nila. Silang nagdesisyon umalis, nagpadala sila sa mga sulsul sa halimbawa ng mga sponsors, sulsul ng ibang tao, 'di ba? So wala naman problema doon. Kung sakali man nga talaga na nagdesisyon sila na umalis, umalis. 'Di ba? Hindi naman pinipilit yung mga sarili na mag-stay kung talagang hindi na masaya. Pero napaka-unfair na gagawaan ng kwento at papalabasin ng masama yung mga kalingap. 'Di ba? Hindi man lang dapat tignan yung nagawa ng mga kalingap sa mga angels or sa kanila. Sorry guys, may sipon ako eh. Katulad kay minsan nakakadala eh. Kasi although hindi natin nila lahat, no? Hindi natin nila lahat ng mga beneficiaries, mga angels na may mga ganong klaseng ugali. Kasi sa umpisa, syempre, ang babait nila, ganun yung mga promises, hindi magbabago, grabe magpasalamat, na-appreciate yung tulong, kung hindi dahil sa kalingap, hindi magiging maayos yung buhay, hindi babangon sa kung anong mayroon sila, 'di ba? Tapos pag nagkakaroon na ng mga sponsors, nagkakaroon na sila ng lakas ng loob, 'di ba? Malakas na yung loob nila. Wala namang problema, sige, kung talagang malakas na yung loob ninyo na umalis, go. Pero wag naman sana gumawa ng kwento na ang kalingap ang magiging masama. Pagkatapos tulungan, ang kalingap ng nagiging masama. So parang yun ang nagiging tanong ko sa sarili ko, bakit? Bakit hindi makaalis ng tahimik? Bakit hindi makaalis ng hindi gagawa ng kwento? Katulad kay Erica, alam naman natin ang kwento, di ba? Siyempre nakasubaybay tayo sa kwento ng buhay nila. Alam natin eh, alam natin. Tapos, bakit hindi maging totoo sa sarili, di ba? Hindi yung gagawa pa ng kwento para idiin ang mga kalingap, para maging masama ang mga kalingap. Kay Medet, ayun, naalala ko na si Lichiplan, si Medet. Ganon din. Aalis, magkakaroon ng kwento, sa huli magiging masama ang mga kalingap. Ngayon na naman kay Beyonce. Napakapangit pakinggan yung ganong klaseng salita na sinisira yung dignidad. Paano sinira yung dignidad ng mga beneficiary? Ako para sa akin syempre dahil sinusubaybayan natin yung kwento ng buhay nila. Ang gulo hindi nagmumula sa loob ng kalingap. Ang gulo nagmumula sa labas, sa mga bashers. Kasi bakit? Masyado nilang ini-entertain yung mga bashers sa buhay nila. Yung mga bashers na yun, wala naman ambag sa buhay nila. 'Di ba? May ambag lang yun. Kasi nga, syempre, nanunood, income yun eh. Pero kung alam naman nila na wala naman talagang naiambag sa kanila yung mga bashers, dapat hinahayaan nila. Ang hilig nila mag-entertain ng mga bashers, ang hindi ko maintindihan, i-bashers yun kung bakit ibibintang sa kalingap.
paano naman ang kalingap makontrol? Yung mga bashers, lahat naman tayo may opinion eh. Walang makakakontrol sa atin kung ano yung gusto natin sabihin, di ba? Pwede tayo mambash sa kahit kanino. Pero ibig kong sabihin, hindi porket na-bash kayo sa labas, kalingap lang may kasalanan. Okay, sabihin na natin na binidyo kayo. So, bakit nung umpisa pumayag kayo na magpa-video? Kasi alam nyo sa sarili nyo na walang-wala kayo. Alam nyo sa sarili nyo na may matatanggap kayong tulong. Hindi naman siguro kayo binidyo na walang naibigay na kapalit. 'Di ba? So bago kumita yung video nyo, kayo na muna ang unang nabigyan. Okay? So mahirap ba yun intindihin? Hindi naman na bago kayo inabutan ng tulong, kumita na muna yung video. Na video kayo, pero una kayong naabutan ng tulong. At para sa akin, hindi naman unfair yun eh. Normal naman yun eh. Normal na nagbibideo ka para kumita ka. 'Di ba? Ang kaibahan nga lang, siyempre, charity yan eh. Hindi lang naman ang kalingap ang charity. Marami naman ang nagcha-charity, 'di ba? So, gano'n naman talaga usually. Kailangan mo i-video para kumita yung video at nang may maitulong. 'Di ba? So, anong mahirap intindihin doon? Walang mahirap intindihin doon. Kaso, nagkakaroon lang ng lakas ng loob. Kasi nga, may mga nagsusulsul na mga malalaking sponsors kasi yun ang nagpapalakas ng loob nila. Kasi para sa akin, imposible na aalis sa kalingap kung walang natatanggap na ibang tulong galing sa iba. Kung ang tulong na natatanggap lang nila ay galing sa kalingap, kahit kapiranggot yan, hindi sila aalis. Pustahan tayo. Hindi ang mga yan aalis. Kasi bakit? Walang magpapalakas ng loob. Katulad kina Beyonce, ang lakas ng loob, di ba? Kasi bakit? May mga big sponsors. Katulad kay Midet, kay Erica. Yun naman ang totoo eh. Kasi may nagpapalakas ng loob sa kanila. May mga big sponsors. Kumbaga, isipin nila, hindi kawalan sa amin ng kalingap. Oo, hindi kawalan. Kasi, nagkaroon na kayo ng mga sponsors. Pero sa umpisa, malaking tulong sa inyo ang kalingap. Yun nga lang ang masaklap kung bakit kailangan pa ninyo siraan ang kalingap kapag kayo ay gusto nang umalis or nakaalis. Diba? Bakit di na lang aminin sa sarili na hindi na namin kailangan ng kalingap kasi may mga mas malaking tumutulong sa amin na sponsors. Ang kalingap ito lang binibigay sa amin. Diba? Idi okay lang yun. Huwag na lang gawaan ng kwento. Idi sabihin na lang ang totoo. Kasi para sa akin, nagagalit sila na nababash sila. Kasi nga naman, syempre, ang kalingap nga naman ang nagbibideo, di ba? Pero ibig sabihin, ano naman ang kinalaman ng kalingap sa pambabash ng ibang tao? Hindi naman makontrol yun eh. Lahat may opinion, di ba? So, kung alam ninyo walang ambag sa buhay nyo, huwag nyo i-entertain. Kasi ang mahirap nga doon, entertain kayo ng entertain ng kung sino-sinong mga tao pinapapasok nyo sa buhay nyo. Kahit wala naman mga kwenta-kwenta, binabashing kayo, papatulan. Doon nag-uumpisa ang gulo. Yun ang inuumpisahan ng gulo na ayaw nyo na mabas kayo sa labas. Ayaw nyo na may masabi sa inyo ang ibang tao. Pero, entertain kayo ng entertain. Ibas kayo kung ibas, huwag nyo kayang patulan. Mag-focus lang kayo doon sa mga tao na kung sino lang talagang alam nyo nakakatulong sa inyo, di ba? Kung ganun ang nangyayari, walang gulo. Kaya nagkakagulo kasi nag-i-entertain ng kung sino-sinong mga tao sa buhay. Wala namang problema. Ang masaklap doon, ang ending, ang kalingap, ang nagiging masama. 'Di ba? So yun lang ang masakit doon.
So, sana, isipin din muna na may naitulong ang kalingap bago magsalita. Maliit man yan or malaki, para sa akin, kung walang kalingap, walang mararating ang buhay nila. Hindi man ang kalingap ang nagbigay, kung anong buhay mayroon sila, pero kalingap ang nagbukas ng pinto para sa kanila. So, yun lang guys, ang aking masasabi. God bless. Dahil ako'y sinisipon na. Thank you guys for watching.